Yan mga boss, meron tayong Toyota Avanza. Ang naging problema nito ay umiilaw yung kanyang EPS at napakatigas ng kanyang manubela. Pabukas nga ako ng hood, idol. Nilapit nga sa atin ng may-ari nito kasi 35,000 yung quotation sa kanya ng dalawang shop. So sabi ko, titingnan ko muna kung ano makikita natin problema dito mga bossing. So idol, tukod nga. Tukod nga ako. So unahin natin dito mga sir. Titingnan muna natin yung mga fuse, no? Kunin mo yung test light ko yung galing kay Baymats. So ano muna tayo? Fuse muna tayo. Titingnan natin yung mga fuse na ito. Kung wala bang problema. Yung fuse pala nito mga bossing ay 50 amperes. Yan. Sa bandang kaliwa, bibilang lang kayo ng pangatlong fuse na 50 amperes. Yan na po yung sa kanyang EPS fuse. Yan. So titingnan muna natin sa fuse or electrical. So kung madidiscover natin mga boss, babahagi ko sa inyo kung ano naging problema na ito. So andito tayo sa loob ng Avanza mga boss para mapakita ko sa inyo. Yan, ito pagka umilaw yan, yung EPS na yan, ay siguradong matigas din po yung manubela. Ayan yung kulay pula na to, na bilog dito sa kanan. Ayan, ayan. So start natin. Kita nyo mga bossing. Ayan, so hindi talaga namamatay yung kanyang EPS. Tapos sobrang tigas ng manubela. Ayan, grabe, sobrang tigas, hindi natin mapihit. So ngayon, ano muna tayo, titingnan muna natin yung electrical kung may problema sa electrical, no? Yung mga fuse, yun, titingnan natin. I-check natin yung mga fuse na ito muna. Pagkatapos nga nating ma-check yung fuse nya dito sa EPS nya, ayan, kaagad ko naman siyang in-scan mga bossing. So ito yung code nya, yung torque sensor. Ayan mga boss, power supply relay failure. Ayan mga boss. So yung torque sensor ang tinuturo sa ating scanner, kaya yan po ang i-check nating susunod. Tapos i-check ko na rin yung module ng ating EPS o electronic power steering natin mga bossing. Ibababa ko silang dalawa. Yan mga boss, nabaklas ko na yung chinek ko na yung mga fuse ng EPS natin. Tapos yung wiring. Ngayon nga kinalas ko tong module nya sa EPS. Tinignan ko yung loob, wala naman ako nakitang may problema. Sobrang linis naman ang loob mga boss. Walang bakat na may shorted o sunog. So dito kinalas ko yung pinaka torque sensor nya. So eto nakita ko mga bossing, yung wire natin, ayan pag i-check ko ay motor flashlight natin to. Hindi ko alam kung balat na nakakapit nito o ano. May wire pa ba nakakapit? Meron pa konti na lang. Ha? Isa na lang. Isa na lang. Ayan mga boss, ayan. Yan. Ito ang problema, yung wire ng torque sensor. Ito pa isa putol. Ayan. Siguro hinatak-hatak to. Ayan, dalawang wire ang may problema. So ayan ito putol. Putol din to, yung red. Kaya matigas yung ating EPS. Ayan, sa torque sensor. Ito yung itsura ng torque sensor ng mga Avanza mga boss. So dito kasi sa harap fuse box, yung Avanza natin ay may fuse ng EPS. So sinunod ko naman to, pagka-check ko ng mga fuse, buo naman yung mga fuse hanggang dun sa loob, no? So sinunod ko na yung module natin, binuksan ko na nga to, madaling buksan to mga boss. Ito lang, tutuklapin nyo lang to, yung ano na yan, 6 na nakaklip na to. Sobrang sariwa naman yung module. So sinunod ko yung torque sensor mga bossing.
So sa pag-check natin, ito nga na-discover natin mga boss. Etong isang red, humiwalay na talaga to. Dito dapat to mga boss. 4 na wire kasi ito eh. Dito nakakabit sa gitna. Ituturo ko lang. Ito yung red, dito po yan sa gitna. Yung white naman ay balat na lang yung nakakapit. So kaya nagkaroon ng problema yung EPS natin. So ayan. So baka sabihin nyo hindi tayo nag-check ng fuse. Papakita ko sa inyo mga boss. Ito yung Avanza natin. Yan. So dito mga boss, may fuse to ng EPS. Yan. Ito 50. 50 rin yan. Wala na nga yung cover oh. Pero buo tong fuse na to. Ngayon, ayan, ang pagka nagka-problema kasi yung power steering nyo o electronic power steering, ay titingnan nyo kaagad dito yung fuse. So ito rin yung una kong tinignan mga boss. Tinignan ko agad yung fuse no, kung buo. Ay buo naman po sa pag-testing natin. So dito nyo makikita mga boss sa cover nya. Ayan, EPS. Yan. So na-check natin. So papunta tayo dun sa manubela. Ay nakita nga natin yung torque sensor nya ay putol-putol yung wire. Pag umokay na yung mga boss, titingnan natin. Pag ang gagawin ko, papahinang ko na lang yung mga serno. So napakamahal din kasi ng mga torque sensor na ganitong Avanza. 2015 yata to, modelo na to, mga 2015. So papahinang lang natin yung torque sensor para maibalik natin yung lambot ng manubela. Yan. So na-discover natin yung problema. Yan, na-discover na natin yung problema. So hindi ko pala napakita sa inyo yung pag-scan ko no, mga boss. Ito yung code na in-scan ko doon sa may problema na EPS ng Avanza. Ito mga boss. Ayan. 1511, ayan, 152, 1512, 1513, 1554 ay isa lang pong code na yan. Torque sensor. Ayan. Yan mga boss. Yan yung code nung Avanza natin na may problema ang EPS. Punong-puno pa yung pagkaputol sa napakatibay itong wire na to. Kayang-kayang putulin. Ayun, nawala na yung karugtong nito eh. Dito sa gitna, yung sa pula, sa red wire natin. Ayan, sana nakapag-share ulit tayo. Mamaya papakita ko sa inyo pag nasalpak natin to kung gumagana na ba talaga yung EPS natin at nawala na ba yung ilaw ng sign ng EPS sa ating cluster panel. So abangan nyo mga boss. So ayan mga boss, ito yung torque sensor natin para sa EPS. Diba putol to? Pinahinang ko muna yung pin, pinaayos ko yung pin para may ayos natin yung mga wire no. So ayan, naayos naman mga boss. Ayan. So itatry natin kakabit ngayon. So nakakabit pala yung mga torque sensor ng mga Avanza ay dito po, malapit sa EPS motor natin no. Ayan, nakakabit to dito. Ayan o, dito yan nakasaksak mga bossing. Ayan. So may 2 bolt lang yan. Ngayon titestingin natin. Kakabit ko na dito. Yan dito nakasalpak yan. Lagyan lang natin ng flashlight at madilim. Yan, dito siyang kasaksak. So may 2 screw lang yan. So ayan, nakabit na natin yung torque sensor mga bossing. Ito siya. So yung sensor na to, ito yung module natin. Nakakonect siya dito mga boss. Ayan, nakakonect dito no. So dito rin nakasuot yung module natin. Pwesto na natin itong module. Ayan, dito. Medyo masikip lang kasi tatanggalin nyo yung mga cover ng steering column. Yan, ganyang pwesto niya. Itotornilyo lang natin yung module.
Ayan oh. Yan, tutornilyo lang natin yung module na yan. Tapos sasaksak na natin yung mga wire. So ayan, na forma na rin natin yung module natin mga boss. Ayan, ilawan natin. Eto na. So ito yung wire na galing sa torque sensor. Yan. Ngayon tetestingin na natin. Hindi muna natin babalik tong cover nya ito, no? Tetesting muna natin pati nga mga fuse dito, chinek ko. Maraming mga wire din dito na mga nakatap dito sa ignition. Yan. So testing ko na. Kabit natin itong negative. Alright. So malalaman na natin mga bossing kung gagana ba yung ginawa natin na paghinang. Saan ba yung susi nito? Ayun. Yan, parang hindi na umiilaw yung EPS. Ayan yung EPS mga boss. Yun, namatay. Ayos. Yun, lumambot na mga boss. Ayan. So yun lang talagang problema, yung wire ng torque sensor natin. Dali. Ayun mga boss, solve natin yung problema. Torque sensor lang ng wire ang naging problema. Bakit naging matigas yung steering nito, at kung bakit lagi nakailaw yung EPS natin sa ating cluster pan. Ay mga boss, sobrang gana. Kahapon hirap na hirap to dalhin dito sa shop dahil babae yung nagdala sa atin dito, si ma'am. Ay hirap na hirap siyang dalhin tong i-drive yung Avanza niya kasi sobrang tigas nga nito mga bossing. Ayun ngayon isang na lang, isang kamay na lang sobrang gana. Yun, dali. So on muna natin, patay ulit. Ayan, pagka hindi na namamatayan yung bilog na yan, yung sign ng steering natin, ay siguradong matigas po yung steering nyo. Dapat pag start nyan, mamamatay ka agad yan. Yun wala na mga boss. Ayos. Tapos sobrang lambot na ng power steering natin. Solve ang problema. Walang ginastos si ma'am dito sa parts, kundi wire lang ang ginawa natin. Putol, troubleshoot. Kaso nga lang, maghahalongkat talaga kayo dito mga boss. Pag buo yung fuse dun sa fuse box nya, ayan, dito na ako sumunod maghalongkat. Yan, binuksan ko tong cover na ito sa steering column kasi dito nakatabon po kasi ito, nakatago. Ayun, na-solve na natin. Yun lang ang nakita natin problema talaga. Putol yung wire ng ating torque sensor dito sa ating EPS, no? Ayos. Sobrang gana mga boss. Sobrang lambot na. Ayan, isang daliri na lang tingnan nyo mga boss niya. Lambot na Alright, so sana nakapag-share ulit ako sa inyo mga boss. So ayan ayos, wala na yung EPS natin. Solve na yung EPS natin na problema. Yan. So nai-scan naman mga bossing kung ano nagiging problema ng EPS nyo. Yan nga, pag-scan natin, torque sensor ang naging problema. Siyempre, basic muna, unahin muna natin si fuse.
bago tayo pumunta rito. Yan, ito yung fuse ng EPS. Pag buo yan, iscan nyo na, tapos punta na kayo dun banda sa ilalim ng steering column. Alright, so ginamit na naman natin yung test light natin. Sigurado namang makikita ni ma'am yung ginawa natin dito sa kanyang Toyota Avanza. Ayan. So sana nakapag-share ulit ako mga boss sa problema ni ma'am na matigas yung kanyang steering at umiilaw yung EPS sign sa kanyang EPS indicator sa kanyang cluster panel. Ayun, nakita natin torque sensor lang ang problema, putol lang po yung Y. Kung nakapag-share ako mga boss, huwag nyo kalimutang i-like, i-share, subscribe ang ating channel para makapag-share tayo sa iba mga bossing. Shoutout kay ma'am, taga Cavite, ang may-ari po ng Toyota Avanza. Lambot na. Game over.